Good morning. It's my off day. So ngayon, good morning. Magluluto ako ng ginataang papaya at dilis. Yan lang. Good morning, everyone. Magsasaing ako. So, habang nag-aantay ng sinaing magkakape. This one, litid na kape. Giniling na kape. Brew coffee. Mag-inom muna ako ng maaligam-gam na tubig para hindi mabigla lang yung signal. Mainit na kape. Aligam-gam muna ng tubig para hindi mabigla yung sikmura. Magtimpla na tayo. Ito yung sukar. This one. Ano siya, malagkit na may laman na munggo sa loob. Ginawa ito ng ano ko, katabi ng higaan ko. Dalawa lang kasi kaming Filipina dito sa room. Bed space kami dito. So gumawa siya. Binigyan niya ako. So ito yung pares ko sa mainit na kape. So pero i-oven muna natin to kasi masarap to mainit. So nagkakape, mag-slice ako ng papaya para mamaya gagataan natin to.
Isang bugkos, 1 dirham. Nasa 100, nasa 15 dirham, 15 pesos. Isang ganito. Halo na ito sa gata. Mamaya na ako magluto. Yes, luto na yung rice ko. Good for 1 week na yan siya. Then after palamigin, then ilagay natin sa fridge. Yung portion ko, tapos ilagay ko sa fridge. Good for 1 week. Nilagyan ko siya ng kaunting malagkit. Yung ano ko, jasmine rice. So, luto na siya. Yung prepare ko for gata. Gataan natin yan. Dalawa.
Okay na to. Pero yun nga, sa ordinaryong tao, kailangan maklaro natin ito. Kaya ako, personally, for myself, and I hope the chairman and the rest of the members of this committee would share with me in my quest na sana, during this hearing, establish talaga natin ito for the benefit of our people na nanonood ngayon. Number one, these are not ghost projects. Number two, sana itong mga project na ito ay hindi ito yung quasi-physical and quasi-spiritual. Meaning yung project na sinimulan lang pakilang tao, then afterwards, pinabayaan, wala nang nangyari. At kung number three, kung ito ay talagang ang estado nito mga proyekto na ito ay fully implemented, physically implemented, did it serve its purpose? Bakit patuloy pa rin yung baha? So, yun po mga Mr. Chairman, ang gusto nating malaman today, and I hope we are truth seekers. So, in our quest for the truth, sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato. Following the order of arrival, I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Chair. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilentulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, sinachap-chap at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, ang program sa Pilipino ang kumita habang libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha. Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ilang kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. Nabanggit niyo po na 350 billion ang taon-taong budget, pero parang hindi po natin nakikita. We cannot fight nature, but doon po mga flood control projects dapat sa lalong madali panahon dapat na ilalabas kaagad ang tubig. Yun po ang importante. Ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Nasusunod pa yung master plan kung meron nga ba. Pero simple lang. So, maglalagay na ako ng rice. Ito yung sukatan ko. And then, after, lagay ko siya sa fridge. Para pag matigas na siya, lagay ko na lang siya sa isang sa plastic. Kunti lang. Para pag malamig, madali na lang siyang So, nakagawa ako ng 6 pieces. Pang ano ko na to siya, pang 1 week na
Kasi once a day lang ako kumakain ng rice ng mga alas 2 or alas 3 ng hapon. Isang rice lang yan. One rice serving a day lang ako kumakain. So, yan na. For 1 week na yan siya. Para hindi na ako magsigisaing araw-araw. So, ilagay na natin sa fridge. Then after magtigas na siya, ilagay ko siya sa plastic. So, balawan na natin yung ating sinampayan. Binabad sa dami. Para masampay ang hapon kasi gagamitin ko ito mag-map ng sahig mamaya sa kwarto. So, isampay na natin. Doon tayo sa rooftop magsampay para kasi walang masampayan dito. Sa rooftop kami nagasampay. So, akyat tayo sa rooftop. Yan. So, ang papunta rooftop. Yan. Tingnan mo naman. Mga ano lang tong labahan, mga tapos building na yan dyan. Tapos dyan is ano na yung kalsada. So baba na tayo. Kasi mainit masyado. Mga 20 minutes tuyo na yan. Balikan ko mamaya. Members of the DBCs. Experience time with Popo. Before moving forward to the 2026 national budget, I think it will be beneficial. Alas 5 na ng hapon pero ang araw, sikat ng araw parang alas 3 ng hapon pa. Napakaliwanag pa.